Nako, heto na mga kaubayan, Saldico nahuli na, pasok. Mainit-init na balita ngayong gabi, nahuli na po si dating Congressman Zaldico sa siyudad ng Prague sa Czech Republic sa Central Europe. Pinumpirma po yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang social media post ngayong gabi. Ayon sa Pangulo, tinangka ko na pumasok sa Czech Republic nang walang kaukulang dokumento. Dahil po dito, inaresto siya ng mga otoridad sa Prague, ang kabisera ng Czech Republic. Nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech government para mapauwi siya ng bansa. Dawit siko sa korupsyon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Siya po ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangkas ng pambansang budget. Dati na niyang tinanggi ang mga alegasyon. Pero sa kanyang serye ng mga Facebook videos noong nakaraang Nobyembre, dinawit naman ni Ko sa flood control controversy ang Pangulong Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, ang Pangulong Marcos ang nag-utos sa kanya ng mga budget insertions at nakinabang daw ang Pangulo sa mga insertions na ito sa pamamagitan ng mga mali-malitang pera na deliver daw sa Malacanang, bagay naman na tinanggi ng Malacanang. Si Ko'y nahaharap. So yan mga kaubayan, no, ha? Huwag po natin kalimutan. Kaya ko po sinishare ang balitang ito mga karibin natin. Baka kasi makalimutan natin na kung sino po yung idinawit ni Saldico, di ba? Idinawit po ni Saldico si President Bongbong Marcos Jr. at ito pong si former Speaker Martin Romualdez. Diyan po ha. Kaya nga lumabas itong mga mali-malitang deliveries na ito dahil po sa pinakawalang pahayag ni Saldico. Ngayon mga kababayan, baka po kasi itong naisip ko, baka bumaligtad itong si Saldico ha? At sabihin, hindi pwede. Lahat ng sinabi ko ay pawang kasinungalingan. Diba? Baka ganun po ang sabihin niya mga kaubayan, yari tayo dito. Diba? Oh. Baka bumaliktad, mag-recant din si Saldico mga karibin natin. Talagang mahirap po itong paniwalaan. So ito po yung naging pahayag ni former Speaker Martin Romualdez nung nakaraang taon mga kabayan at ito nga ang gusto niyong mayari, no? Romualdez na nawagan na umuwi na ng bansa si Saldico. Kaya gusto nang pauwiin ni former Speaker Martin Romualdez si Saldico sa ating bansa nung pinatakas nila ito, no? Tapos sinabi niya, umuwi ka na kasi hinahanap ka na ng taong bayan. No? Pinatakas nila tapos ngayon hahanapin mga kaubayan. So ngayon, eto na. Eto na, nagkakatotoo na yung gusto mong mangyari former Speaker Martin Romualdez, no? Ang tanong dito, haharap ka na ba? Okay? Haharap ka na ba sa Senado, sa Blue Ribbon Committee in case na magkaroon po ng investigasyon ulit patungkol sa flood control anomalies na ito, di ba? At eto pa mga kababayan, no? Sabi dito sa post na ito, no? Huli na si BFF, kabado na. Kabado na si Akla. Sino kayang Akla? Ito kaya siguro yung mga kababayan, no? Sabi po dito sa comments mga karibin natin, pati mga former security and retired at active police ngayon, delikado. Baka ma-mention na gravel and sand business resort and hotel pa. Meron palang mga ganun ka-transaction itong si Saldico The end is near. Lahat na bagay may katapusan. Ayan mga kababayan. Sabi pa po dito, bakit kaya ang mga Filipinos pagdating sa politika ay mas ina-idolize ang mga rapo at magnanakaw na politicians? Mostly sa Congress at Senate ang lalaki ng nakawan. Binoboto pa din. Why? Try to vote one team sa politicians, we can make a little safe in corruption. Correct mga kaubayan, no? Sabi po dito ni Ramon, sa wakas makukulong na rin ang pinakamalaking buwaya kasama ang lahi. We are not yet sure, diba? Kasi wala pa dito no? Wala pa po si Saldico mga kaubayan. We are not yet sure kung talagang kakanta ba ito talaga. Talagang titindigan niya yung sinabi niya. Kasi mga kaubayan, iba po ang naiisip ko ngayon kasi ang nagbalita mismo ng pagkakahuli kay Saldico ay si President Bongbong Marcos Jr. no? Parang
President Bongbong Marcos Jr. is very, I think, confident, no, that Saldico will not include, no, their names, or parang na-include na nga di ba? Parang he is safe, no, sa mga sasabihin ni Saldico, he is safe kasi kung ako ang presidente at di ba at dinadawit ang pangalan ko, parang hindi akong magbabalita niyan, iba na lang yung magbalita kasi parang di ba mababanggit ulit yung pangalan ko diyan sabi po dito ni Tolitz, mukhang mapapitan pangalan ng NAIA, wag naman sana, di ba? Si Aling Maliit, mukhang magka-camouflage na din yan, pati yung Sayad siblings at tatay na nasa dahig mukhang aabutin din. Paano nangyari yun? Hindi mo talaga maintindihan. No? Paano madadawit si former President Duterte sa mga aligasyon patungkol po dito sa flood control na ito? Napaka-imposible naman po niyan. Pero pag yan po ang nangyari talaga mga kabayan ay wala na tayong maaasahan, di ba? Dito po sa administrasyong ito, kung pati si former President Duterte ay ipapaano nila, idadawit nila dito mga kabayan, di ba? Teka lang saglit lang po mga kabayan, ayusin ko lang po ito. Alright. Kung pati po si former President Duterte mga kabayan ay idadawit nila mga karib natin, talagang mahirap na pong paniwalaan ito. Di ba? Sabi po kasi dito sino ba ito? Ni Ailwin. Pati si former President Duterte nabanggit niya no? Which is napakalabo namang mangyari. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, no? Etong si Senator Ping Lacson, ayan Senator Ping Lacson mga kabayan. Etong sabi po ni Senator Ping Lacson, hindi na iimbitahan si Saldico via Zoom dahil posibilidad na guluhin lang nito ang investigasyon. Ayan. Ngayon pong umuwi na si Saldico mga kabayan, ganun pa rin po ba ang stand, no? Ngayon hindi na ito Zoom Actual nang mangyayari ito mga kabayan, no? Actual na pong mangyayari ito kaya dapat sigurong kumilos na si Senator Ping Lacson. Ang tanong dito, iimbitahan niya ba si Saldico para tumistigo against former Speaker Martin Romualdez at President Bongbong Marcos Jr.? Gayong, alam po nating lahat mga kabayan sa simulat sa pool. Ito pong si Senator Ping Lacson mga kabayan ay, di ba? Ay todo-todo na ang pagtatakip, no? Dito po kay former Speaker Martin Romualdez at President Bongbong Marcos Jr. Yun yung napakalaking tanong diyan, no? Kung ito po bang si Senator Ping Lacson ay gagalaw at magkukusa na walang sinusunod, 'di ba, na mga utos mula sa kanyang mga prenoprotektahan. Kasi dati simulat sa pool mga kabayan, prenoprotektahan na po talaga, no, ni Senator Ping Lacson, no, yung mga mastermind mga kabayan. Kung siya pa rin po mga kabayan ang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee, no, magkakaroon po ba tayo ng patas na pagdinig dito kay Saldico? Mukhang malabo, no? Mukhang malabo po. Bago po natin makalimutan ang lahat mga kabayan, eto ipapakita ko lang po sa inyo mga kabayan. Ito po yung dating salaysay ni Saldico mga kabayan at atin pong alalahanin at huwag kalimutan kung sino po ba talaga ang nasa likod ng flood control scandal. Ito, Saldico, pasok. Sa ikatlo at huling video ni dating Congressman Saldico, may isa pa siyang malaking akusasyon laban kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys
Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion. So yan mga kababayan, ito po ay nangyari 4 months ago, no? 4 months ago, ito po ang sinasabi ni Saldico. Ang gusto lang natin i-point out ngayon mga kababayan, pag uwi ba ni Saldico, ganito pa rin po ba yung kanyang magiging salaysay mga kababayan? Ganito titindig ba siya sa kanyang mga pinakawala matitinding revelasyon nung hindi pa siya nahuhuli mga karabin natin? Pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romales na punta lahat. Sa testimonya ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa Independent Commission for Infrastructure, SICO, ang itinurong proponent sa 35 billion peso na halaga ng flood control project sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025. Giit ni Ko, wala siyang nakuhang pera mula sa flood control projects. Yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver Speaker Martin Romales at Pangulong Marcos. Inaasahan na raw ni Ko na dadami pa ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Ayon pa kay Ko, sinabihan siya ni Romualdez na huwag umuwi sa Pilipinas dahil delikado raw. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pag sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. May mga ilalabas pa raw na impormasyon si Ko sa mga susunod na araw. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa unang video, So yan mga kababayan, ngayon nga uuwi na si Saldico dahil nahuli na nga mga kababayan. No? Titindigan niya ba itong mga sinabi niya? Or babaliktad na rin itong si Saldico? Tulad po ni Sergeant Orly Gutesa. No? Dahil si Sergeant Orly Gutesa, sinasabi po ng former Congressman Mike Defensor ay tinakot. Ngayon, matatakot din po ba itong si Saldico? Diba sana wag naman po mga kababayan para talagang magkahustisya na itong ating kinaharap patungkol po dito sa flood control scam na ito mga kababayan. Na umaabot po sa trilyon, no? Yung kanilang mga nanakaw mga karibin natin, ha? Ay, grabe. Anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat po.